Noong huling gabi ng 2014, habang papalapit ng patunugin ang mga kampana para sa pagsapit ng bagong taon, umalingaw-ngaw ang masasayang tawanan at bawat isa ay nagtiriwang sa mga kalye ng Adelaide. Ngunit sa likod ng isang nakakandadong pinto sa ika-12 palapag ng Hotel Grand Chancellor ay may isang pangungot ang tahimik na naganap. Dahil may isang babae na mula sa China ang pumasok sa silid na yon at hindi na nakalabas pa ng buhay. At ang malamig na sahig ng hotel ang nagsilbing himlayan niya. At hindi ito nagkataon lang, dahil ito isang brutal na trahedya. Isang karumal-dumal na pagpatay na maingat na pilit itinago sa ilalim ng liwanag ng Kapaskuhan, na ang saya ng bisperas ng bagong taon ay nababalutan ng malamig na dugo. At noong December 31, 2014, may isang dalagang Chinese ang nag-check-in sa 4-star hotel sa Grand Chancellor sa downtown Adelaide, Australia. Lumipad siya mula Sydney na mahigit 1,100 kilometers ang layo para sa isang maikling biyahe sa trabaho. Noong huling gabi ng taong 2014, ay nakita pa siyang naglalakad sa lobby ng hotel na may suot na maayos na pananamit. Hindi nagtagal ay bumalik siya mula sa labas at sumakay sa elevator papunta sa ika-12 palapag. At yun na ang huling gabi na nakita siyang buhay. Pagkalipas ng alas 8 ng umaga noong bagong taon ng 2015, isang guest ng hotel sa ika-11 palapag ang nag-ulat na may tutulong tubig mula sa kanilang kisame. Nagmamadali namang tumugon ng manager ng hotel at agad na tinungo ang silid sa itaas. Umatok siya ng paulit-ulit ngunit walang sumasagot. Kalaunan ay nabuksan niya ang pinto gamit ang keycard. At sa loob ay patuloy nang maandar ang shower. Hanggang sa umapaw ang tubig sa bathtub at kumalat sa sahig. Agad niyang sinara ang gripo at nag-ikot sa loob ng silid. Doon ay nakita niya ang isang dalagang nakahiga ng nakadapa sa malamig at basang sahig. Hindi siya gumagalaw at walang senyales na buhay pa ito. Sa labis na gulat ay kinuha ng manager ang kanyang telepono at agad na tinawagan ang kapulisan. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay dumating na ang mga opisyal kasama ang mga crime investigators. Sa loob ng silid ay natuklasan nila na ang lalamunan ng biktima ay nilaslas at ang kanyang ulo ay may mga malalalim na sugat. Samantala sa front desk ng hotel ay may 2 lalaking Chinese national ang lumapit at nagsabing kilala nila ang biktima. Ngunit nang tanungin sila ng kaukulang detalye, ang kanilang mga sagot ay hindi magkakatugma. Gayunpaman nabunyag sa mga investigador ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya si Fang Ting ang mas kilala ng mga kliyente sa kanyang trabaho sa alias na Honey, na 25 taong gulang na isang escort girl. 2 araw bago ang pangyayari, lumipad siya mula Sydney patungong Adelaide at nag-check-in sa Grand Chancellor Hotel sa Hindley Street. Ang kanyang biyahe ay inayos ng isang local escort agency na siyang humahawak sa kanya mula pagsundo sa airport at pagbook ng hotel. Plano ni Honey na magtrabaho ng 3 araw at pabalik ng Sydney noong January 1, 2015. At pagkatapos niyang makuha ang kanyang komisyon sa agency, ay inaasahan na niya mag-uuwi siya ng malaking kita. Sa totoo lang ay maraming beses na niya itong nagawa noon nang walang anumang insidente. At sa loob ng 18 buwan na pagtatrabaho niya sa agency na yon, ay nakapagbiyahe na siya ng 8 beses patungong Adelaide with a smooth transaction. Sa katunayan, bihirang magtrabaho ang mga babae sa kanilang lungsod sa ganitong klase ng trabaho dahil sa takot na baka makatagpo sila ng mga salbahe at sadistang kliyente. At karamihan sa mga kliyente ni Honey ay mga lalaking Chinese. Ang ilan ay may asawa o may karelasyon. At maraming negosyanteng kliyente na kayang bayaran ang iba't ibang klaseng serbisyo depende sa napagkasunduan. Mas daring, mas mahal. Bandang 7 o'clock ng umaga noong January 1, ang isang lalaki nagngangalang Shin ang huminto sa labas ng hotel. Siya ang nakatokang magbantay at mag-drive para sa Sweet Baby Agency ni Honey. Siya ang responsable sa pagtanggap ng mga booking mula sa mga clients sa pamamagitan ng mga social app. Trabaho din niya ang pagsasaayos ng mga escort girl na maglalakbay mula sa iba't ibang lugar. Pagsundo sa airport, sa pagkain, maging sa mga makeup. At ang mga babae ay wala nang iintindihin kundi makapag-stay sa hotel at mag-focus sa trabaho. Ayon sa kwento ng driver na si Shin, di umano pagkatapos niyang mag-park
ay tinawagan niya si Honey, pero hindi ito sumasagot. Umakyat siya sa ika-12 palapag at binuksan ang kwarto gamit ang isang keycard. Pagpasok niya ay narinig niya ang agos ng tubig sa banyo. Sa pag-aakalang naliligo si Honey o may kasama pa itong kliyente, ay tahimik siyang lumabas at bumalik sa lobby ng hotel para maghintay ng ilang minuto. Maya-maya ay muli niyang tinawagan si Honey, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Kaya naman ginamit ni Shin ang telepono sa lobby para tawagan ang landline ng kwarto ni Honey, pero wala pa rin sumasagot. Doon ay napaisip siya na parang may mali at nag-alala. Hindi dahil baka nasa panganib si Honey, kundi iniisip niya na baka tumakas ito, dala ang bayad para sa agency na siyang pangunahing trabaho niyang kolektahin. Pagsapit ng 7:55 ng umaga, bumalik siya sa kwarto. Madilim ang silid dahil sa mga nakasaradong kortina. Sa pagkakataong ito ay napansin niyang patuloy pa ring umaagos ang tubig mula sa shower. Lumingon-lingon siya sa paligid at napansin ang tila isang figura ng isang tao na nakahiga sa sahig sa sulok ng silid. Habang papalapit siya ay kumbinsido siyang ito si Honey, kahit ang mukha nito ay natatakpan ng tuwalya at may dugong kumakalat sa ilalim niya. Biglang pumilis ang tibok ng puso ni Shin at naglakas loob siyang iangat ang tuwalya. Doon ay nakaharap niya ang mga dilat na mata ni Honey. Dahil sa takot, agad siyang tumakbo palabas ng kwarto at tinawagan ang may-ari ng agency na si Mr. Cheng upang iulat ang kanyang natagpuan. Ilang sandali pa ay dumating si Mr. Cheng at sinalubong siya ni Shin sa lobby. Tahimik niya pinag-usapan kung ano ang susunod na gagawin. At sa mismong sandali na tumugon ng manager ng hotel sa reklamo tungkol sa tumatagas ng tubig mula sa itaas ng hagdan patungo sa silid ni Honey at nagdatingan ng mga pulisya bandang 8:35 ng umaga, ay nakita nila ang biglaang komosyon sa front desk at nahulaan nila Cheng at Shin na tuklasan na ang bangkay. Kaya humakbang sila papalapit sa front desk upang ipaliwanag kung sino sila. Samantala natagpuan naman ng forensic investigator sa loob ng silid ang isang hindi pa nagagalaw na crime scene. Si Honey na tumitimbang lamang ng 48 kilogram ay nakahandusay at wala ng buhay sa sahig. Nakasuot siya ng itim na leggings, isang kulay pink na long sleeve sweater at isang kamisetang puti. Maluwag na binalutan siya ng mga puting kumot na may bahid na mga dugo at ang kanyang lalamunan ay nilaslas na mga 10 cm ang haba at may nagkalat na dugo sa paligid. Mayroon ding mga bahid ng dugo sa isang upuan sa sulok at kama na tila bahagyang nawala sa linya. Mga palatandaan na may isang marahas na komosyon na nangyari. Ang autopsy ay nagpakita ng hindi bababa sa 9 na tama ng sugat sa kanyang ulo at mukha. Marami ding hiwa sa kanyang katawan. At ang nakamamatay ay ang hiwa sa kanyang lalamunan. Natagpuan din ng medical examiner ang 2 malalim na sugat sa kanyang anit na pinaghihinalaang may kung anong matigas na bagay na ipinukpok sa kanya. Hindi nagtagal ay natagpuan ng mga detective ang sandatang ginamit sa pagpatay na nasa lababo ng banyo. Ito'y isang razor blade na nakabalot sa mga baby wipes. At ang bedsheet na nakababad sa dugo sa bathtub kung saan nakabalot dito ang iPhone ni Honey. Sa loob ng ilang araw ay maingat na inimbestigahan ng mga detective ang pinangyarihan ng krimen at nangolekta ng mga ebidensya sa pamamagitan ng pagtingin sa CCTV camera kung sino-sino ang mga lumabas-pasok sa pinto ng silid ng hotel. Kung saan natukoy nila ang bawat kliyenteng nakasama ni Honey sa nakaraang 3 araw. Kapansin-pansing gumagana pa din ang iPhone ni Honey kahit basang-basa na ito. Sa loob ay may libo-libong text messages ang naroon na naglalaman ng mga pakikipag-usap sa huling oras ng kanyang panayam sa may-ari ng agency na si Mr. Cheng at sa driver na si Shin. Isiniwalat dito na si Mr. Cheng at ang asawa nito ay ang siyang nagpapatakbo ng agency. At nang siniyasat ng kapulisan ang 2 telepono ni Mr. Cheng, ay nakita nila doon ang lahat ng kontak ng kliyente, kabilang ang huling taong nakipagkita kay Honey. Ipinapakita ng mga tala na simula noong December 29, 16 na kliyente na ang napagserbisyuhan ni Honey. Isang puti at ang iba ay mga Chinese. Sa bawat booking ay niulat ni Honey ang tagal ng oras at bayad sa agency. At sa loob lamang ng 3 araw, ay kumita siya ng humigit kumulang 8,000 Australian dollars
o mahigit 300,000 sa peso. Ngunit 4,000 Australian dollars lamang ang natagpuan ng pulisya sa silid na tinatayang 150,000 sa peso. Matatandaan na bago dumating ang mga opisyal, ang driver na si Shin ang unang pumasok sa silid at iginiit niya na hindi niya ginalaw ang pera, kaya naisip ng mga detective na malamang na pera ang motibo ng pagpatay. At ipinakita ng CCTV camera na ang huling kliyente ni Honey ay si Piao Chung Wang, isang 27 taong gulang na tubong Korea pero lumaki sa China. Nag-book siya ng appointment noong December 31 sa pamamagitan ng WeChat na natanggap ni Shin. Dumating si Piao ng ilang minuto ng mas maaga, ngunit gaya ng dati hindi niya alam ang numero ng kwarto, kaya tinawagan pa niya si Shin para makuha ito. At sa mga oras na yon ay katatapos pa lang ni Honey sa kanyang ika-16 na kliyente at hindi pa siya handa sa panahong yon. Ilang minutong lumipas nang handa na si Honey, ay ibinigay ni Shin kay Piao ang numero ng kwarto. Ilang sandali pa, pagsapit ng 10 o'clock ng gabi, ay pinapasok na siya ni Honey. Eksaktong 10:40 ng gabi, nag-text si Honey kay Shin. Nagsasabing di umano, ay gusto daw ni Piao na mag-extend pa ng isa pang oras. Pumayag si Shin, ngunit pagkalipas ng ilang minuto, ay nag-message ulit si Honey. At sa puntong yon ay gusto daw ni Piao na mag-overnight booking at handang magbayad ng higit pa sa 2,100 Australian dollars o humigit kumulang 80,000 sa peso, na mas mataas sa karaniwang 1,500 Australian dollars na overnight rate o halos 57,000 sa peso. At sa kanyang text kay Shin, sinabi ni Honey na di umano ay may problema si Piao sa kanyang saging. Medyo matagal daw itong mabuhay, kung saan nakumpirma ng mga investigador na walang ebidensya ng sexual na nangyari sa dalawa. At para kay Honey, ang overnight deal ay tila madali ang kita. At noong gabing yon, maraming kliyente ang nagbayad ng maliit. Kaya inaprubahan ni Shin ang hiling ni Piao at kinansela ang susunod pa sanang 2 booking. At noong gabing yon, kahit nakasama ni Honey si Piao, ay nakakapag-text pa rin siya sa kanyang mga kaibigan, maging kay Shin. Sa mga sandaling yon, si Shin ay nasa isang party para sa bisperas ng bagong taon sa isang kalapit na bar. Sa kanyang mensahe, ipinaalala niya kay Honey na susunduin niya ito kinabukasan para sa flight nito pabalik ng Sydney at binati niya ito ng Happy New Year. Pagsapit ng 12:06 AM, sumagot din si Honey ng pagbati ng Happy New Year. Binigyan din ni Honey ng mensahe ang isang lalaking roommate niya sa Sydney, isang mas batang Chinese college student. Ngunit hindi nito alam ang tunay niyang trabaho. Ang alam nito ay nagtatrabaho siya sa isang beauty salon. Bago nun sinabi ni Honey na pupunta siya sa Melbourne para sa isang business trip at hinatid pa nga siya nito sa airport. Gaya ng napagkasunduan, ay plano din nito na sunduin siya sa airport pagbalik niya sa Sydney noong January 1, 2015. Bandang 12:40 ng madaling araw, pinadalhan siya ni Honey ng huling text message na Happy New Year at tinanong kung nasaan siya. Sumagot ito na nasa boarding house at tinatamad na lumabas. Mula noon ay hindi na sumagot si Honey. Kinabukasan, ang estudyanteng Chinese ay naghintay sa airport ng mahigit 2 oras na walang natatanggap na mensahe mula kay Honey. Wala siyang kaalam-alam na sa mga oras na yon ay isa ng malamig na bangkay, si Honey. Bago noon, sa mga sandaling makalipas ang 12:14 ng madaling araw, ang cellphone ni Honey ay tuluyang tumahimik. At nakuna ng CCTV si Piao na nagmamadaling umalis bandang 12:34 ng madaling araw. At nakunan pa siya ng mga kamera na tumatakbo sa kalye nang di alam kung saan pupunta, bago pumunta sa kanyang sasakyan na mukhang balisa. Samantala, kinumpirma ng record sa lobby na nakasara ang pinto ng silid na inuupahan ni Honey sa hotel pagkatapos ng 9 PM noong December 31. At walang ibang pumasok sa kwarto hanggang sa dumating si Shin kinabukasan. Kaya si Piao ang pangunahing suspek. At sinuri ng pulisya ang CCTV ng hotel na kinumpirma nila na siya nga ang parehong lalaki. At ilang sandali matapos ang 11 PM ng January 1, ay agad na pinuntahan ng mga opisyal ang bahay ni Piao sa kanlurang bahagi ng Adelaide, kung saan kasama niyang naninirahan ang kanyang asawa at 8 buwang gulang na anak na lalaki. Nang dumating ang mga kapulisan ay natutulog na ang pamilya. At sa pagtatanong kay Piao, siya'y kalmado
Inamin niyang pumunta nga siya sa hotel at nakipagkita kay Honey. Ngunit iginiit niya na hindi siya ang huling kliyente nito. Dahil sinabi daw sa kanya ni Honey na may dalawa pang kliyente ang susunod sa kanya. Sinabi niyang umalis siya pagkalipas lamang ng hating gabi at di na daw niya alam kung ano ang sumunod na nangyari kay Honey. Sa sumunod na 2.5 oras habang hinahalughog ng mga detective ang bahay, ay nanatiling kalmado pa rin si Piao at kumpiyansang sinabi sa kanila na makikipagtulungan siya sa kanila. At sa loob ng bahay ay hindi nakita ng mga detective ang maong o sapatos na suot niya sa CCTV ng gabing yon. At nang sinuri nila ang kanyang telepono ay malinis na ito. Walang naiwan kahit na isang mensahe dahil lahat ay nabura na. Ngunit nakakita sila ng 1,250 Australian dollars sa kanyang pitaka na nagkakahalaga ng humigit kumulang 47,000 sa peso. Pagkatapos ng panayam, kinumpiska ng kapulisan ang kanyang iPhone, ilang damit at pera, at kinuha din ang kanyang buccal swab DNA sample. Bagamat kahina-hinala, ay wala pang direktang ebidensya ang nag-uugnay sa kanya sa pagpatay. Ngunit inaresto pa din siya ng kapulisan noong gabing yon at dinala sa kanilang istasyon para sa ilan pang karagdagang katanungan. Kinabukasan muling hinalughog ng mga investigador ang bahay ni Piao. Nang panahong yon, kinumpirma ng mga medical examiner ang dalawang malalim na sugat sa anit ng biktima. Sinuring muli ng mga detective ang bahay dahil nagbabaka sakali sila na makita doon ang ebidensya na maaaring naging sanhi ng sugat ni Honey sa ulo. At maging ang bakal na nakita sa hotel room ay kinumpiska din nila at sinuri, ngunit hindi ito tumugma sa sugat. Di naglaon noong January 9, sa wakas ay nagbunga ang pagsisikap ng mga kapulisan. Natuklasan nila ang isang fingerprint sa Stiletto Heels ni Honey. At batay sa paniniwala ng mga detective, hinawakan ng killer ang sapatos sa talampakan nito at ginamit ang takong bilang sandata. At kinumpirma ng forensic team na magkatugma ang mga sugat ng hugis bilog sa takong ng sapatos. Sa kabilang banda, muli nilang ipinatawag si Piao sa kanilang istasyon. Bandang 9:40 AM noong January 10 ay dumating siya at kinuhanan ng fingerprint. Nagsimula ang isang recorded interview ng 10:15 ng umaga para sa ilang karagdagang pag-iimbestiga. Ngunit pagsapit ng 11:42 AM ay biglang tumigil ang interview. Dahil ipinadala na ng laboratorio ang mga resulta. Ang print sa Stiletto Heels ay eksaktong tumutugma sa kanang hinalaki ni Piao. At ang mas nakakagulat pa ay ang kalagayan ng print na nagpapakitang hinawakan niya ang sapatos sa magkabilang posisyon. Nang marinig ni Piao ang ebidensya ay nanatili pa rin siyang kalmado at sinabing tinanggal lang niya ang sapatos ni Honey. Kaya't natural lang daw na naroon ang kanyang mga prints. Ngunit hindi kumbinsido ang mga detectives sa kanyang mga sinabi dahil ang anggulo ng fingerprints ay hindi tugma sa karaniwang paraan ng pagtanggal ng kaliwang sapatos, kung saan nagpapahiwatig ito ng isang style ng paghawak ng sandata sa isang labanan. Dahil hindi niya napaniwala ang mga kapulisan, bandang 12:04 PM ay tuluyan na siyang inaresto dahil sa pagpatay at binasahan siya ng Miranda rights. Mula sa sandaling yon ay wala na siyang balak na makipagtulungan sa kapulisan. Tumanggi na siyang sumagot sa iba pang mga katanong at iginigit na wala siyang pinatay. Pagsapit ng 6 o'clock ng gabi ay ikinulong na siya, ngunit sa puntong yon ay hindi pa rin sapat ang kanilang nakalap na ebidensya para tuluyan na siyang masampahan ng kaso. Kaya nagpatuloy pa ang malalim na paghuhukay ng mga detective. Sa pag-iimbestiga ng mga kapulisan sa pagkatao ni Piao, nalaman nila na si Piao na 28 taong gulang ay lumipat sa Australia noong 2010. Dahil sa kanyang pagpapakasal sa isang Australian national, kaya nagkaroon siya ng permanent visa. At kahit wala siyang permanent residency, ay nagpatakbo siya ng isang maliit na cleaning company, kung saan may empleyadong sekretary at ilang estudyanteng Chinese bilang mga tagapaglinis. Sa unang tingin, maganda at maayos ang takbo ng negosyo. Ngunit si Piao ay isang sugarol na madalas nalubog sa utang. Kadalasan ay wala siyang pera at palaging nangungutang. At dahil desperado, isang araw bago makipagkita kay Honey, ay sinangla ni Piao ang kanyang puting Volkswagen Caddy sa halagang 8,000 Australian dollars o 300,000 sa peso, na mabilis namang natagpuan ng mga detective.
Sa pagsisiyasat nila sa kotse ay nakakita sila ng isang press seal bag na may 18 razor blade sa loob na nakalagay sa pinto ng driver na parehong uri ng razor blade na natagpuan nila sa pinangyarihan ng krimen. Kasama ang resibo na may petsang December 5 mula sa isang lokal na tindahan ng mga gamit sa paglilinis. Bago pumunta sa hotel, naipatalo na ni Piao ang buong 8,000 Australian dollars sa casino. Ngunit ng gabing yon ay niloko niya si Honey at sinabing babayaran niya ito ng 2,100 Australian dollars para sa overnight booking, na mas malaki kaysa sa normal na 600 Australian dollars na singil ni Honey para sa overnight booking, na nakakapagpataas ng kilay. At sa panahong yon, ay may dala na siyang razor blade sa hotel. Naniniwala ang mga detective na talagang desperado na si Piao at nakita niya si Honey na isang escort girl na may mataas na kita bilang target. Malamang na alam niya na ang mga babaeng ganon ang klase ng trabaho ay malakas kumita. Ang malas lang ay si Honey ang natapat sa kanya noong gabing yon. At sa kabila ng pagkakaroon ng asawa at anak, ay mahigit 4 na beses na din siyang nakikipagkita sa mga babaeng escort, kabilang ang 1 linggo lamang ang nakakalipas sa parehong hotel. Sa totoo lang, ang kanyang mga bank accounts ay simot na. Nang gabi ng krimen, kalahati ng kita ni Honey ay nawawala. Kinabukasan ay natagpuan ng kapulisan ang 1,250 Australian dollars na cash kay Piao at kinumpirma niya na nagdeposito siya ng 1,000 Australian dollars sa ATM. Nalaman din ng mga detective na kamakailan lamang ay bumili si Honey ng bagong iPhone na nawala pagkatapos ng pagpatay. Samantala nang suriin ng kapulisan ang history ng cellphone ni Piao, ay nakita nila ang paghahanap nito ng kung paano i-unlock ang isang iPhone at kung ano ang gagawin kung nakalimutan mo ang isang passcode. At sa ginagawang pag-iimbestiga, iniisip ng mga investigador sa nangyaring insidente, maaaring sinabi ni Piao kay Honey na pupunta muna siya saglit sa ATM machine para mag-withdraw ng pera para mabayaran ng overnight fee. Kaya naman sinuot ni Honey ang kanyang sweater at handa na siyang samahan siya. At marahil habang nakayuko o nakatalikod si Honey para isuot ang kanyang heels, ay nakakita ng oportunidad si Piao. Hinawakan niya ang stiletto heels at saka hinampas sa biktima. At matapos na ito ay matumba, ay inatake niya ang lalamunan gamit ang isang razor blade. At ang isa pang posibilidad ay maaaring sinusubukan ni Piao na nakawin ang pera ni Honey habang siya ay nasa banyo. Ngunit siya ay nahuli. Dahilan para sila'y magtalo na nauwi sa marahas na pagpatay. At pagkatapos ay binalot ni Piao ang madugong blade ng mga gamit na baby wipes mula sa basurahan ng banyo at saka iniwan ito sa lababo. At dahil ang baby wipes ay may bahid ng DNA mula sa mga naunang kliyente, inaasahan na niya na ito ang magtatakip sa kanya bilang konektado sa pagpatay. At noong January 12, 2015, lumipad ang mga magulang at kapatid na lalaki ni Honey mula sa China patungong Australia at wala silang alam na nagtatrabaho siya bilang escort girl. Umalis si Honey sa kanyang bansa noong 17 taong gulang pa lamang siya para mag-aral sa Australia at nag-aral ng physical therapy sa University of Sydney. Habang ang kanyang ama ay nagmamaneho ng taxi at ang kanya namang ina ay nagtatrabaho sa isang pabrika, ay patuloy nila siyang binibigyan ng monthly allowance. At para makatulong, ay nagtrabaho si Honey ng part-time sa mga supermarkets, restaurant at beauty salon. At pagkatapos na makagraduate ay pinili niya manatili sa Sydney. Noong una ay nagtrabaho siya bilang beautician. Ngunit kalaunan ay nahikayat siya magtrabaho sa pagiging sex worker para kumita ng mas malaki. At kahit ang mga kaibigan niya na walang kalam-alam ay labis na nalungkot, ang kanyang ina ay nawalan ng malay sa kakaiyak. At ang Chinese local community ay nag-organize ng pangangalap ng pondo upang makatulong sa pagtustos sa kanyang cremation at gastusin para sa mga biyahe ng kanyang pamilya sa pagitan ng Adelaide kung saan nangyari ang krimen patungong Sydney. At bago ang kanyang paglilitis sa Korte Suprema, ay ilang beses nag-complain si Piao sa kulungan na nagrereklamo tungkol sa pagkain at sinisisi ang kapulisan sa pagsira sa kanyang buhay. At kinalulungkot na hindi niya nakita ang first birthday ng kanyang anak dahil daw sa kanila. Sa korte, nanatili ang mga magulang ni Honey sa Sydney dahil hindi nila kayang humarap sa paglilitis at tanging ang kanyang kapatid na lalaki lamang ang palaging naroon. Si Piao ay mag-isang tumayo sa korte dahil kahit ang kanyang asawa ay hindi kailanman nagpakita ng suporta sa kanya. At noong August 17, 2016,
Napatunayan ng korte na nagkasala si Piao Chongwang sa pagpatay kay Fang Ting na may alias na Honey at hinatulan siya na makulong ng habang buhay na may 25 years na walang parol. Nang basahin ng hatol, gumaan ang loob ng pamilya ni Honey. Ngunit hindi pa rin umamin si Piao sa pagkakasala o nagpakita man lang ng pagsisisi. Ang mga magulang ni Honey ay tuluyang nawalan ng anak na babae magpakailanman at ang tanging naiwan sa kanila ay isang sugat na hindi na kailanman gagaling pa. Ang pagpatay ng bisperas ng bagong taon ay nagpaulan ng dugo sa isang pagdiriwang sa isang lungsod. Isa itong nakapangingilabot na paalala na sa likod ng isang ordinaryong ngiti ay maaari pa ring magtago ang panganib na hindi nakikita. At sa iba't ibang panig ng mundo, ang ganitong klase ng trabaho na hindi legal ay kinakailangang mag-operate ng lihim nang walang kasiguraduhan na proteksyon na nag-iiwan sa kanila ng mas malapit sa karahasan. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.